yung person nyo guys, kung kayo ay na-ghosted nito or hiniwalayan or magkalayo, ganyan, parang namomroblema ito sa pera guys. Or pwedeng namomroblema siya sa pera ngayon, bahagi ng kanyang bad karma. Mga kapiksi, no? Bad karma dahil kung meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, let's say for example, niloko kanya or pinagsinungalingan kanya. For some of you, pwedeng niloko din nila kayo sa pera, no? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin yung feelings sa inyo ng inyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga energy surrounding your situation guys. Meron tayong old school na energy, meron din tayong clock energy, and meron din tayong picture energy. So for some of you guys, depende sa sitwasyon nyo, pwede kayong magkasama pero may mga problema kayo. Pwede namang magkasama kayo, hindi na kayo nag-uusap dahil sa mga problema pa rin. Pwedeng no contact na kayo, ghosted. Yung iba naman sa inyo, pwedeng separated na. Applies to all mga kapiksi. Pero this relationship is something na nagkaroon ng past, no? Past negative circumstance. Ibig sabihin nagkaroon kayo ng problema ng jowa mo, and it's time to heal mga kapiksi, because with this energy, ibig sabihin nito, paulit-ulit nyong nire-replay sa isip nyo yung mga negative circumstances na nangyari sa relationship nyo, which caused your relationship to break mga kapiksi. Ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng mga problema and parang hindi natatapos, yung parang never ending siya. Walang closure, never ending. Kung kayo hiwalay na, parang wala kayong closure. Kung no contact, ganyan, ghosted. Kung kayo naman ay in a relationship, parang it keeps on happening, never ending sa relationship nyo. And that's because of this energy na paulit-ulit din siyang nagpe-play sa isip nyo. And kapag hindi nyo siya kinalimutan mga kapiksi, no, again, it will still be pushed out in your reality. Remember mga kapiksi, no, kung ano yung palagi nyong iniisip, napupush out siya sa inyong reality. So kung palagi nyong iniisip yung mga problema nyo sa jowa nyo, sa relationship nyo, palagi din siyang mapupush out sa reality nyo. That's why it's never ending. Okay? And it's time for you to heal mga kapiksi. Kailangan itong ma-stop. Otherwise, hindi talaga kayo maka-move on. Magkakaroon kayo ng difficulty, no? Para magkaroon ng harmonious na relationship. And although nararamdaman natin na namimiss nyo na yung old relationship na masaya, yung old relationship na okay kayo ng person mo, no? Parang gusto mo siyang balik-balikan pero natatalo siya nitong mga negative na circumstances mga kapiksi, okay? Pero nakikita natin na pwedeng namimiss nila kayo or namimiss nyo sila, pwedeng parehas kayo mga kapiksi. Most of the time, parehas yan guys, alright? Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan. Tingnan natin itong mga emosyon na nakapaloob sa inyong relationship. Meron tayong relieved energy. Relieved, ibig sabihin parang natatahimik, okay? Meron ding worried at the same time. So, conflicting siya. Merong isa sa inyo na relieved na, merong isa sa inyo na nag-aalala. So, especially kung nasa ghosted situation kayo, I'm sensing na kung sino yung nag-ghost, siya yung relieved. Kung sino yung iniwan, siya yung worried. Kumbaga nagwo-worry kayo sa kanya, sa kanila. Or pwede rin baliktad, no? Kung malalim yung galit nyo sa kanila,
kung ginost nila kayo, parang nabunutan ka ng tinik, di ba? Tapos sila naman yung nag-aalala. Sila yung nang-go, sila yung nag-aalala. So, pwede siya magkabaliktad. Pero with this disgusted energy, this is because nga yung mga paulit-ulit na nagre-replay sa isip nyo yung negative circumstance. So, kung may kasalanan siya sa'yo, paulit-ulit mong naiisip yon, and paulit-ulit nare-relieve yung galit mo dun sa person mo and yung pagkasuya mo sa kanya, mga kapiksi. So, with this type of energy, there's a lot of negativities here, mga kapiksi, no? Dahil dun sa mga negative na circumstances. Pero dito sa deck na to, titingnan natin kung ano talaga yung nararamdaman ng person nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong May, meron tayong promo, guys. Pwede kayo mamili actually kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Until May 30 yan, guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aries, guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating love energies or feelings energy. By the way, mga kapiksi, nakalimutan ko sabihin, magkakaroon ako ng another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious relationship. So, if in case na meron kayong third party sa relationship, pwede kayo mag-avail ng course, guys. Antayin nyo lang yung announcement. Okay, coming soon siya this May. So, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaaring may water element yung inyong person or pwedeng meron ka ring water element, guys. Ito, nakikita natin na malungkot yung person nyo. Kung meron siyang nagawang kasalanan sa inyo, mga kapiksi, ito'y sinisingil ng karma, guys, no? And, yung person nyo, guys, kung kayo ay na-ghosted nito or hiniwalayan or magkalayo, ganyan, parang namomroblema ito sa pera, guys. Or pwedeng namomroblema siya sa pera ngayon, bahagi ng kanyang bad karma. Mga kapiksi, no? Bad karma dahil kung meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, let's say for example, niloko ka niya or pinagsinungalingan ka niya. For some of you, pwedeng niloko din nila kayo sa pera, no? And lalo siyang namomroblema ngayon sa pera, at saka parang very toxic yung paligid ng person mo right now, mga kapiksi. Na parang this person nahihirapan daw makatulog sa gabi, na parang nahihirapan siyang makahinga, ganyan. Nahihirapan tuloy ako huminga sa kanya. parang nahihirapan siya, meron siyang difficulty of breathing, na parang nasasakal siya somehow, hindi makatulog, very stressed yung person nyo, mga kapiksi. For some of you, pero pwedeng kinakain din ito ng depression, guys. Okay? Meron din ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. And kahit na nagsisikap itong person na to, let's say for example, nagsisikap siya sa sarili niya para maayos yung buhay niya, parang nasasayang lahat ng effort niya, mga kapiksi. Kasi nga, sinisingil ng karma, guys. So, kung medyo malaki yung kasalanan nitong person nyo, guys, nakukuha niya na yung karma na deserve niya. Sabi ko naman sa inyo, guys, kapag nakagawa sila ng kasalanan sa inyo, kahit hindi nyo na i-wish na sana makarma ka, ganyan. Because it's
the law, no? And regardless, kahit hindi nyo yung sabihin, they will definitely receive, no, yung karma na deserve nila. And likewise, ganun din sa inyo, ganun sa ating lahat, applicable siya. That's why iwasan natin gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin, kasi talagang may balik yan. So, ganun yung nangyayari dun sa person nyo, mga kapiksi. And itong person nyo, guys, parang feeling ko na parang nahimasmasa na siya. Kumaga na-realize niya na yung fault niya, yung pagkakamali niya. And nakikita rin natin na parang gusto niya rin magbago. I'm sensing na itong person na to is gusto rin mag-reach out sa inyo, guys. Pero nandun din yung nahihiya siya. Nahihiya siya dahil sa laki ng kasalanan na nagawa niya, mga kapiksi. At saka natatakot siya. Meron siyang fear of rejection. At saka may conflict kayo talaga, mga kapiksi. So, anytime na iniisip niya na bumalik sa'yo or makipag-ayos sa'yo, makipag-areglo sa'yo, palagi niya din naiisip yung conflict niyong dalawa. So, itong old school, guys, pwedeng hindi lang ikaw yung nag-iisip nito, but even your person, nagre-replay din yan sa isip nila, mga kapiksi. Kaya yung sitwasyon nyo hindi naayos kasi parehas kayo nag-i-spiral sa mga negative na circumstances, sa mga conflict nyo sa past. Pero nakikita din natin na itong person mo parang gusto niya nang magbago, parang gusto niyang bumawi sa'yo, pero yun nga, parang napipigilan siya nung mga conflict nyo. Kumbaga parang, mag-sorry kaya ako sa kanya. Wag na nga, bubungangaan lang ako nun. Yung parang ganon, no? Nagets nyo ba? Mag-text kaya ako sa kanya, ay nako, wag na nga, baka mura-murahin lang ako. Yung ganon. So, yun, parang ganon yung pumipigil sa kanya, mga kapiksi. Alright? Pero, pwede din na nagsisisi na to, guys. Pero hindi niya maipakita sa iyo dahil nga dun sa mga conflict nyo with this person, mga kapiksi. So, now you know kung bakit hindi sila kumukontak sa inyo or kung bakit ginosted kayo ng person nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. Ito yung mga natin, guys, no? Relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your course. Click here to subscribe, guys. Click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.